Yun, welcome po sa Makapili TV. So eto na po, kahit po si Salvador Panelo, ang dating Chief Legal Counsel po ni Pangulong Duterte, parehas din po ang pananaw kagaya ni Congressman Marcoleta ng ating mga mambabatas, tila mga wala pong utak, hindi gumagamit ng sentido común or ng common sense dahil hinahanap po nila yung isang tao na hindi naman nag-i-exist. So kaya nga po confidential yung pondo. So confidential din yung mga taong tumatanggap o nung nagpapabayad para sa mga confidential information na ibibigay nila sa gobyerno. So kahit nga yung mga mambabatas natin, kinakasangkapan na yung PSA, kumbaga humingi pa sila ng certification na magpapatunay daw na talagang hindi nag-i-insist yung pangalang Mary Jane Piatos. Doon pa lang sa pangalan, unang tingin pa lang, kahit ordinaryong tao, alam naman na hindi naman talaga totoo yung pangalan na yun. Pwedeng inimbento o talagang sinadyang maglagay ng hindi totoong pangalan. Siyempre, dahil nga yung binayaran o yung tatanggap ito, kailangan din protektahan yung kanilang seguridad dahil pwedeng malagay sa alanganin yung buhay nila pati yung kanilang pamilya. Kaya never nilang ilalagay yung kanilang mga pangalan niyan once na sila ay tumanggap ng bayad galing sa gobyerno dahil dun sa impormasyon ibinigay nila laban sa mga, siguro malamang sa mga NPA, sa mga terorista. Siyempre, kailangan nilang ingatan yung sarili nila. Pero siyempre, itong mga mambabatas natin, pinipilit na palabasin na yung mga nakapirma doon sa acknowledgement receipt kagaya ni Mary Jane Piatos, pinalalabas nila yun isang form daw ng korupsyon o ibinulsa yung pera kaya naglagay ng hindi totoong pangalan doon is dahil naibulsa na raw yung pera. So ito yung magandang paliwanag po ni Attorney Salvador Panelo na kagaya rin ng paliwanag ni Congressman Marcoleta sa hinahanap nilang Mary Jane Piatos. So ito, panoorin po natin ito. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong paliwanag po ni dating Chief Legal Counsel po ni Pangulong Duterte na si Salvador Panelo. Paliwanag ang isang dating abogado ng presidente ng Pilipinas sa issue ng pinaghahanap na si Mary Grace Piatos. Si MJ Mondihar sa report! Sa report! May 1 milyong pisong pabuya ang Kamara para sa makapagtuturos sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos, ang taong pumirma sa karabihan ng acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Bahagi yan ng investigasyon ng mababang kapulungan sa confidential funds na tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan, ipinahanap na itong si Piatos sa NBI at PNP. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, wala namang nakarehistrong Mary Grace Piatos sa kanilang database. Para kay former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maaaring sinadya ang paggamit ng pangalang Mary Grace Piatos na wala sa alinmang government database. Ito, MJ, ang mga hindi gumagamit ng utak. Sa tingin mo ba, kung ikaw, MJ, ako ang gobyerno, kinuha kita, bibigyan kita ng pera para bigyan mo ko ng impormasyon sa kalaban ng Estado, ikaw ba tatanggap ka ng pera, ilalagay mo pangalan mo? Hindi. Kasi sigurado patay ka. Laglag ka. Patay, hindi lang laglag, papatayin ka. Diba? Tama naman yung paliwanag dito ni Salvador Panelo. Lalo na kung binibigay mo impormasyon na kumbaga na pwedeng magturo sa mga teroristang NPA, talagang malalagay sa alanganin ang buhay mo. Naturalmente, hindi mo ilalagay yung pangalan mo once na ikaw ay tumanggap na ng bayad dahil dun sa impormasyon na ibinigay mo. Lalo na NPA pa po yung bibigyan mo, kumbaga ilalaglag mo yung NPA. Kaya nga kumbaga common sense lang eh. Hindi natin maintindihan, sabi nga ni Salvador Panelo rito, mga walang utak nga yung mga kongresista natin. Yan din yung sinabi ni Congressman Marcoleta. Alam naman niya ng mga kapwa niyang mamabatas na hindi totoo si Mary Grace Piatos. Pero kailangan nilang, kailangan nilang palakihin yung issue para
iano lang si Vice President Sara Duterte palabasin na ito'y gumawa lang ng mga tao para, alam niyo, makurap yung pera. Pero hindi nila naiintindihan na yung Mary Grace Piatos na yan, is-invento lang yan na talaga hindi nila makikita. May pautot pa sila na magbibigay sila ng 1 milyon na kung sino daw ba yung makakapagbigay na impormasyon dito kay Mary Grace Piatos. Hanggang sa punto na ginamit pa nila yung NBI, yung kapulisan, pati yung Philippine Statistics Authority, ginamit nila para lang palakihin yung issue tungkol dito kay Mary Grace Piatos. Ng mga isinuka mong impormasyon laban sa Estado. Sabi pa ni Panelo, pinoprotektahan ng Estado ang identity o pagkakakilanlan ng kanilang informants, pati ang kanilang mga asset. Kaya hindi na ito nagtataka pa kung bakit may ganoon mang hakbang ang OVP. Kaya ho, Mary Grace Piatos talagang iyan ang ilalagay. Iba-iba, di ba? Ang dami sinasabing mga peking pangalan. Natural. O hindi nyo ginagamit sentido komunyo eh. Confidential funds nga eh. Batay sa karanasan ni Panelo sa Duterte administration, mahalaga ang anonymity sa larangan ng surveillance at intel operations. Git din ito na kaya gumastos ng gobyerno ng milyong-milyong pondo sa maikling panahon kapag national security na ang pinag-uusapan. At prerogative ng OVP kung paano nito gagamitin ang confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado. Kukuha ka ng impormasyon sa mga kalaban. Kanino mo kukunin yan? Hindi sa ordinaryong tao. Walang alam yan. Kukunin mo yan doon mismo sa loob na kalaban. O kaya sa mga kakampi ng kalaban, may access. So, kukuha ka ng impormasyon. Hindi bibigay siya ng libre. Kukunin mo yan sa pamamagitan ng pagbayad sa kanila. Isa sa mga kalaban ng Estado ang teroristang grupong CPP, NPA, NDF at kapuna-puna na mga tinaguri ang legal front nito sa Kongreso o ang Makabayan Bloc, ang mga party list na Gabriela, Bayan Muna, Ag Teachers at Kabataan na naunang tinukoy ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na mga kalaban ng pamahalaan. Ang siya naghain ngayon ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte gamit ang issue ng confidential funds. Para sa Itong mga makakaliwang grupo lang naman yung may init po talaga sa sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo, bakit sila mainit sa confidential funds ni VP Sara? Siyempre, dahil ginamit ni VP Sara yung kanyang confidential funds doon sa mga impormasyon na makukuha nila sa mga NPA. Tandaan po natin si VP Sara, nanilbihan din yan bilang co-chairman po ng NTF-ELCAC na itinayo ni Pangulong Duterte para pabagsakin yung mga NPA. Kaya nga pansinin ninyo, yung Makabayan Bloc nung panahon ni Pinoy, marami sila. Pero nung naupo na si Pangulong Duterte, nabawasan sila. 3 na nga lang yung natira eh. So marami na lagas. So meron lang nadagdag doon na isa, yung si Pasyagi, yung buhok, yung pinagtawanan sa Quadcom nung umatin si Pangulong Duterte, di ba? Na nagmamarunong, pero naging naging parang clown lang siya doon, naging katawa-tawa lang siya. So, ganun po ang galit nitong mga NPA sympathizer na to dahil nga malaki yung nalaga sa kanila dahil dun sa confidential funds na ginagamit ng gobyerno natin. Kaya gusto nilang malaman kung ano-ano ba o sino-sino ba yung nabigyan, nabayaran ng confidential funds para magbigay ng impormasyon para ubusin yung mga NPA na yan. Kaya nga sabi dito ni Salvador Panelo, kung ikaw nagbigay na impormasyon, binayaran ka ng gobyerno at ang impormasyon na binigay mo, ito'y para durugin yung mga NPA. At pag yan nalaman ng mga NPA, malamang sa malamang, chuchugiin ka. So malaking na yung posibilidad na pati yung pamilya mo madamay. Kaya nga ginagamit yung confidential funds. Kaya merong pangalang Mary Grace Piatos dahil nga kailangan protektahan ng gobyerno yung pagkakakilanlan ng mga asset na nagbibigay ng impormasyon laban sa mga NPA, sa mga terorista, kahit sa mga kriminal, sa mga drug lord, lahat yan binabayaran niya ng gobyerno. Kaya nga confidential yan eh. Kaya nga natatawa ako nung pag lagi mo pinapanood yung kay Ombudsman Martires na
tinanong yan ni ng isang kongresistang convicted ng child abuse na tungkol sa confidential funds. Ang sagot nga ni Ombudsman kapag yan binigyan mo niresibuhan mo yan, hindi na confidential yan. Kaya nga confidential, nagtawanan yung mga tao. So, doon pa lang, nakita na natin na yung congressman na yon talagang mahina yung utak. Kasi nga confidential in nature na nga confidential, tapos hahanapin mo yung kung saan ginamit, bubulat-latin mo yung confidential. Hindi na confidential yun. Kasi ang layo nilang naman talaga ng mga NPA sympathizer na yan is ma-counter nila yung ginagawa ng gobyerno para lumakas uli yung kanilang puwersa. Kasi nga dahil sa confidential funds na yun, talagang nauubos na yung grupo nila. Kaya nga ngayon, ginagawa nila ngayon, yung mga graduate na sa Kongreso, anong ginawa? Tatakbo sa Senado. Yung mga bago ipapalit nila, lalong-lalo na yung sinabi nung Duterte Youth na isang abogado, nag-aabogado sa ICC, yung si Conti, tatakbo rin pala yun under representative ng Akbayan yata yun. So talagang yung mga makakaliwa na yan, isa lang ang main purpose nila sa gobyerno natin. Guluhin ng gobyerno dahil dun sa panggugulo nila na yon, dun lumalakas yung puwersa nila. Kaya nga dapat sa darating na eleksyon, nasa kamay natin yung kapangyarihan na wag na maiupo yung mga sympathizer na yan ng mga NPA. At siyempre, yung mga nakaupong mga congressman din na nakikipagsabuatan sa mga makakaliwang grupo, dapat nang palitan. Lalong-lalo na yung mga chairman ng mga komite, lalong-lalo na dun sa Committee on Good Government and Public Accountability. Sabi nga ni Yorme Isko, baka pwede nang palitan natin at masyado nang maingay sa Senado. So, nasa sa inyo po yan. Kung susundin nyo si Yorme, palitan na yung dapat palitan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.